Let us open our Bible on 2 Corinthians 12, verse 9. Praise the Lord. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Yes. So, sinasabi po dito, nagsalita ang Panginoon sa kanya. At sinabi niya, My grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Kaya, alam mo, ang kasaysayan ni Pablo ay hindi gawang biro. Kung baga pa ito yung pinakauna-unang misyonaryo na ipinadala ng Diyos sa mga Gentiles, sa mga Romano, sa mga Grego, at saan-saan pang mga tao sa Athens, sa Corinthians. Itong mga dakong ito ay hindi basta-basta dahil ang mga taong ito ay hindi pa mulat sa katotohanan, mga bulag pa sa katotohanan. At pag ito ay dadalhan mo ng bagong turo, ay hindi basta-basta ang mga reaksyon nila. Kaya tingnan mo si Pablo, marami siyang sinuffer na paghihirap sa kanyang misyon. Siya'y nakulong, siya'y inalipusta, persecuted, sinaktan, lahat-lahat na marami pang mga bagay. Kaya ang Diyos mismo, nung nakita niya ang kahirapan ng misyon, kahit pa man ni Paul, siya nagsalita, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So, ibig sabihin yan, mas lalo pa niyang niluwalhati ang Diyos at pinapasalamatan panahon sa kanyang mga infirmities. Dahil dyan yung nagre-rest ang power of God sa kanyang buhay. Ibig sabihin yan, panahon ng kagipitan, panahon ng kahirapan, panahon ng ano pa mang mga kahirapan sa kaniyang kalagayan ay doon siya pinapalakas. Doon siya tinutulungan, doon siya nililigtas, doon siya pinapakitaan kahit pa man ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya therefore nagtagumpay yung mission ni Pablo. Siya po ay nagwagi, siya po ay naging successful. Maraming natatag na mga kongregasyon, maraming natatag na mga kaluluwa, maraming nabuksan kahit pa man ang kanilang mga isip at puso sa katotohanan. Maraming nabago. From worshiping of idols, they become worshiping of a worshiper of true God. Kaya dahil yan sa kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa kanyang buhay. Kaya ganoon din po sa ating buhay. Ano man ang binapagawa ng Diyos sa buhay natin, ano man ang kalagayan natin sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo, minsan nababahala na tayo, minsan natatakot na tayo, minsan abalang-abala na tayo. Subalit, kung kailan panahon na tayo ay sa tingin natin mahirap na, diyan kikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 12, verse 10. Praise the Lord. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Yan. So ito yung mga karanasan niya na hindi basta-basta. Infirmities, reproaches, necessities, persecutions, distresses. Hindi basta-basta ito na kanyang dinanas o dinaanan niya. Alang-alang kay Kristo Jesus. For when I am weak, then I am strong. Kung kailan niya nararanasan ang mga bagay na ito, naging malakas siya. Ibig sabihin niya, nakayanan niya. Ibig sabihin niya, na-overcome niya. Ibig sabihin niya, lalong nahayag kahit paman ang pagliligtas ng Diyos. Lalong nahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa buhay natin, wag tayong mabahala.
huwag tayong matakot, huwag tayong, kumbaga pa, huwag tayong mag-worry. Kasi kung kailan tayo nasa kahirapan, tsaka kikilos yung kapangyarihan ng Diyos. Kung kailan tayo nandyan sa infirmities, tsaka tayo papalakasin ng ating Panginoong Diyos. Basta ang gusto ng ating Panginoong Diyos, magpakumbaba lang tayo, no? Mananampalataya lang tayo sa Kanya. Minsan, maraming nakaka-misinterpret, no, sa kanyang sarili. Pag siya ay nagwagi sa mga pagsubok, pag siya ay nagwagi sa mga tukso, pag siya ay naging matagumpay sa mga kahirapan sa buhay, sometimes gustong ilagay sa isip ng kaaway, ng Satanas, ng Diablo na tayo na yun. Tayo na yung magaling, tayo na yung malakas, tayo na yung makapangyarihan. Kailangan wag nating ma-misinterpret ang mga bagay na ito. Kasi yan yung kapahamakan ni Lucifer nung siya ay nilalang ng Diyos sa isang katangian na isang archangel. At hindi basta-basta yung talino na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Ang akala niya, siya na ang magaling. Akala niya, siya na yung makapangyarihan sa lahat. Kaya nagawa niya na laban sa kanyang may lalang. Do not ever attempt that to do. Huwag nating gawin yan, ang mga bagay na yan. Sino pa dito sa Bible? Naalaala niyo yung isang hari, si King Hosea ba yun? Na as long as he sought the Lord, God made him to prosper. And in his prosperity, he walked in his pride to his destruction. Alala niyo yun? Na habang hinahanap niya ang Panginoon, naging prosperous siya. At nung nag-prosper na siya, lumakad siya sa kanyang pride. Akala niya siya na ang magaling. Akala niya siya na yung malakas. Akala niya siya na yung matalino. Hanggang pinakialaman niya yung burning of incense na gawa lamang ng mga Levites, ng mga priest. At nung siya'y sinaway, hindi nagpakumbaba dahil nagmamataas na nga siya. Lumaban siya. Bigla na lang siyang naging kitungin. Kaya, sa buhay natin, pag kumilos yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, huwag nating i-misinterpret na tayo na yung magaling. Basahin natin yan. 2 Corinthians 3:5 and 6. Praise the Lord. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God, who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. Yan, wag nating isipin na we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves. Huwag tayo mag-isip ng gano'n na tayo na yung malakas, tayo na yung makapangyarihan, tayo na yung magaling, tayo na yung lahat-lahat na ng mga kabibiliban ng mga tao sa sanglibutang ito para isipin natin we are sufficient of ourselves. But our sufficiency is of God. Kung hindi dahil sa Kanya, hindi tayo magwagi, hindi tayo magtagumpay, hindi tayo maging successful sa buhay natin dito sa sanglibutang ito. Kaya yan isipin natin, kung hindi dahil sa Kanya. Who also hath made us able ministers. Siya yung gumawa sa atin na able ministers. Kaya nakakabigay tayo, nakaka-preach tayo, nakakatulong tayo. Kung ano-ano pa yung nagagawa natin, nare-reveal natin yung mystery of the kingdom of God. Maraming mga taong na-blessed, maraming mga taong nabigyan, maraming mga taong naliwanagan. Huwag nating isipin tayo yun. No? Siya yung gumawa sa atin na able na makaminister. Kung hindi niya ginawa yan, we are not able, but we are disabled. Praise the Lord. Kaya yan laging isipin natin. Ibig sabihin, iwasan natin ang magmayabang, iwasan natin ang magmamataas, iwasan natin mag-isip sa ating sarili na tayo na ang magaling. Who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit
Spirit giveth life. This is more deeper than the letter. Ang Spirit kasi mas malalim kaysa letra. Ibig sabihin yan, yung mystery of the kingdom of God sa New Testament, kung hindi ito bubuksan ng Diyos, wala. Walang makaka-interpret, walang makakahayag. At yan ay nagbibigay ng buhay. Bakit? Kasi yan ang magbibigay sa tao ng guidance na matuntunan nila ang tamang pangunawa sa mystery of the kingdom of God. The letter killeth. Bakit? Walang nakakasunod sa batas ng Diyos eh. Kaya ang batas nung unang panahon become cursed sa mga tao because no one was able to keep the law of God. If it is through the flesh. But if through the Spirit that giveth life, through our Lord Jesus Christ, then magagawa natin ang law of the Lord, not through the flesh, but through the Spirit. Kaya, ganun po, siya yung gumawa niyan. Alam mo si Moses, ayaw niya sana talagang magpunta sa Egypt. Kasi unang-una, he is not an eloquent person. Hindi siya magaling magsalita. Alam niya what is Egypt because he was in Egypt before and he was counted among the princes dahil naging adopted nga siya ng kapatid ng hari. Kaya therefore, alam niya. Kaya ayaw niya sana talagang pumayag nung sinabihan siya ng Diyos na I send you over Egypt. So diyan natin makikita na kung hindi sa kapangyarihan ng Diyos, hindi nagawa ni Moses na mapalaya ang mga tao. Hindi magawa ni Moses na mapapayag yung matigas na puso na paraon na yan. Basahin natin yan. Exodus 3:11 and 12. Praise the Lord. And Moses said unto God, Who am I that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? And he said, Certainly I will be with thee, and this shall be a token unto thee that I have sent thee. When thou hast brought forth the people of Egypt, ye shall serve God upon this mountain. Yan ang tanda. Nangyari yan, natupad yan. Because they were able to set at liberty. Nabigyan sila ng kalayaan until they reach that mountain and worship the Lord. Ito yung sabi ng Diyos, ito yung tanda. This is the sign. Praise the Lord. So, ibig sabihin yan, hindi dahil magaling si Moses, hindi dahil magaling magsalita si Moses, o malakas si Moses, o matapang si Moses, hindi. Kundi dahil ang Diyos ay sumama sa kanya. All sufficiency is of God. Siya yung gumawa ng serpent, yung rod ni Moses, tapos gumawa rin ng serpent by the rod of the magicians. Kinain ngayon yung serpent ng mga magicians. Siya yung nagpakita ng plagues na nangyari until the last plague was the death of the firstborn until the king surrendered sa kanyang pagpigil sa pagpalaya sa kanila. Siya yung nag-turn sa river into blood. Siya yung nag-divide the sea into two parts. And there was an instant highway for the people of God to pass, no? Para makadaan sila. Lahat-lahat na. If you are going to sum up how God delivered His people Israel out of the hand of King Pharaoh in Egypt, hindi mo basta-basta yan maano. Not because of Moses, no, but because of the God of people of Israel na siya yung able na makagawa niyan. Kaya ganoon din sa buhay natin. Anumang misyon na ipinagkaloob ng Diyos sa buhay natin, anumang task na pinapagagawa ng Diyos sa buhay natin, dito sa sanglibutang ito, huwag nating tingnan ang hirap, huwag nating tingnan ang lawak, huwag nating tingnan ang layo, huwag. No? O kung ano-ano mang mga problema, sakit, huwag nating tingnan anong sakit, anong pangalan, wag. Huwag nating tingnan yung
anumang nandito sa sanglibutang ito, look not on the things which are seen, but look on the things which are not seen. Because the things that are seen are temporal, but the things that are not seen is eternal. Ibig sabihin yan, He is above all. And He is able to make us overcome the world. Kaya napakapalad natin na tumitik sa ating Panginoong Diyos. Manalig tayo sa Kanya. Tingnan mo si Joshua. After Moses died, at the children of Israel must go to the land of promise in order to inherit it. But the land of promise was inhabited with so much people, great people. Di basta-basta. Yan ang i-conquer mo, yan ang i-defeat mo, yan ang i-overcome mo. And si Joshua ang nataon na mag-handle ng people of God to inherit the land of promise in order to possess the land of promise, to divide among the people of God. Hindi basta-basta yan. Bakit? There are so much wars, there are so much killings ang nangyari. Hindi basta-basta. Kaya, anong sinabi ng Diyos kay Joshua? Joshua 1:9, pakibasa. Praise the Lord. Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Yan. Hindi man ganon ang papagawa ng Diyos sa buhay natin na magpunta tayo ng isang lugar tapos i-invade natin yung lugar dahil yun ang promise ng Diyos sa ating yung area na yan and we have to cast out the inhabitants of that. Hindi. Pero sa buhay natin dito, habang gumagawa tayo sa gawain ng ating Panginoong Diyos, meron tayong haharapin na nagmamay-ari ng mga tao dito sa lupa. Yun yung diablo. Yung nagbiktima sa mga tao, yung mga nag-deceive sa mga tao. Kaya nga sabi ni Paul, we do not wrestle against flesh and blood, but against rulers of darkness, against principalities, against high places. So, hindi basta-basta. Pero huwag tayong matakot. Praise the Lord. Sabi dyan, have I not commanded thee, be strong and of a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. So, ang pinaka-importante dyan is God is with us. And if God is with us, who can be against us? Kaya yan ang pinaka-importante. Bakit nagtagumpay ang mga anak ng Diyos? Sa buhay natin, dito sa sanglibutang ito, sari-sari ang mararanasan natin. Sari-sari ang haharapin natin. Sari-sari ang pagsubok, sari-sari ang tukso, sari-sari ang kalagayan na ating hinaharap na gustong magpahamak sa atin. Pero name all those situations na gustong magpahamak sa atin. No one among them can defeat us. Praise the Lord. Basa, Isaiah 43 verse 2. Praise the Lord. When thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Yes, sari-sari na. May tubig, merong river, merong fire, pero wala sa kanila na makalunod, wala sa kanila na maka-overflow, wala sa kanila na makasunog sa inyo, sa atin ngayon. Praise the Lord! Kaya ganun. Ano pa? Itong ating mission na mag-propagate ng gospel of Jesus Christ, this is more on proclaiming the gospel of God by speech, sa pananalita. Minsan, takot tayo sa mga taong matatalino. Minsan, takot tayo sa crowd. Minsan, takot tayo sa different nationalities. Minsan, takot tayo sa mga elite group. Minsan, meron tayong tinatawag na inferiority conflict. Parang, pag nandoon ka na sa harap nila, mauutal ka na, ma-black out ka na, ma-mental block ka na, hindi ka na makasalita.
Isa yan na alalahanin natin na hindi yan mangyari sa atin. Kinakailangan talaga, importante na pag ilagay na tayo ni Lord Jesus sa harapan nila, yung Holy Spirit na ang magpasok sa atin, we will be speaking as the oracle of God. And we will be speaking the wisdom of God which no one can resist, nor can gainsay against it. Yan yung pangako ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Basahin yan, Matthew 19 and 20. Praise the Lord. And when they deliver you up, take no thought how or what you shall speak, for it shall be given you in that same hour that you shall speak. For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. Yan. Pag kayo ay dinakip at ibinigay na sa kamay ng mga otoridad, huwag kayong mag-isip kung anong sasabihin ninyo. Ora-ora mismo ibibigay sa inyo anong sasabihin ninyo. At hindi na kayo ang nagsasalita, kundi ang banal na Espiritu ng Ama ang nagsasalita sa inyo. Para ang tao makaintindi, para ang tao makaunawa, at kung sino man yung mga pilosopo, sino man yung mga debatidor, mahilig magdebate, wala yan. Ang mangyari sa kanila, tamimi sila. Ang mangyari sa kanila, matatakot sila. Dahil sa wisdom na nandyan sa iyo, na hindi nila kayang harapin, hindi nila kayang salungatin. Praise the Lord. Basa pa Luke 21:15. Praise the Lord. For I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. Yan, yun na. Bibigyan ko kayo ng bibig at kaalaman o katalinuhan na ang lahat ng inyong mga kaaway, hindi sila makagawa na maka-gainsay. Ang gainsay, ibig sabihin yan, makatalo, nor maka-resist. Hindi nila kayang i-resist, hindi nila kayang pigilan, hindi nila kayang banggain, hindi nila kayang pahintuin, hindi nila kayang i-topple down, hindi nila kaya. Kaya, we are not meant for debate. Hindi tayo designed na magdebate. Designed tayo ng Diyos magsalita sa Kanyang Word. Praise the Lord. Designed tayo ng Diyos na mag-proclaim sa Kanyang kaligtasan. Designed tayo ng Diyos na magliwanag sa sanglibutang ito. Designed tayo ng Diyos na siya makita sa ating buhay. Siya yung mag-manifest sa buhay natin. Kaya itong ministry ni Paul, hindi basta-basta na naging successful yan. Kahit siya yung panimulain, he was the first missionary that being sent to the Gentiles. And that is not an easy, that is not a joke. There are so much difficulties, debates na naranasan niya. Pero anong nangyari? Basa. Natamimi ba siya? Nahinto ba siya? Basahin natin 1 Corinthians 15 verse 10. Praise the Lord. But by the grace of God, I am what I am, and His grace, which was bestowed upon me, was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God, which was with me. Yan. Tingnan mo. By the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God, which was with me. So, Paul didn't forget that it was not him, but by the grace of God. Praise the Lord. Kaya ganoon din sa buhay natin. Huwag natin kalimutan. Baka maya-maya, angkinin mo na yung kapangyarihan, talino. Tapos, puro magsalita ka, puro na, ako na ang daan, ako na ang makapangyarihan, ako na lahat. Pero Paul said, yet not I, hindi ako, but the grace of God that was bestowed upon me. That is the right and perfect way of proclaiming the salvation of God. Praise the Lord.
So last verse, Hebrews 4:16. Praise the Lord. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Yan. Kaya tayo pumasok na buong tapang sa trono ng kanyang biyaya para tayo makaangkin ng kanyang awa at makasumpong ng biyaya para matulungan tayo panahon ng pangangailangan. In time of need, we are being helped. Matutulungan tayo. Kaya to God be the glory. Salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Dahil since kay Pastor Samuel Algabre, hanggang sa kanyang mga missionaries, hanggang sa kasalukuyan, patuloy tayo sa ministry. There are so much already were done by the grace of God. There are so much victories. There are so much overcoming yung pagdadaig natin sa mga kilos ng kaaway. There are so much solutions of our problems. There are so much provision of our necessities. There are so much miracles were done. Napakarami na. There were so much new creature na nangyari sa mga buhay ng mga tao. Lahat yan, biyaya yan, lahat ng Diyos. Praise the Lord. Kaya let us therefore abound in the works of the Lord, for as much as we know that our labor will never be in vain in the Lord. Kaya, my grace is sufficient for thee. My strength is made perfect in weakness. Huwag tayong mabahala sa ating hinaharap na pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.